poong Diyos. Sarili parusahan, kundi siya'y magbagong buhay. Alleluia, 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 Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Dumating noon ang ilang mga tao at ibinalita kay Jesus na pinapatay ni Pilato ang ilang Galileo samantalang ang mga ito'y naghahandog sa Diyos. Sinabi niya sa kanila, akala ba ninyo higit na makasalanan ng mga Galileyong ito kaysa iba ng mga taga-Galilea dahil sa gayon ang sinapit nila? Hindi. Ngunit sinasabi ko sa inyo, kapag hindi ninyo pinagsisihan at tinalikdan ang inyong mga kasalanan, mapapahamak din kayong lahat. At ang 18 namatay nang nabagsakan ng tore ng Siloe. Sa akala ba ninyo higit silang makasalanan kaysa ibang naninirahan sa Jerusalem? Hindi. Ngunit sinasabi ko sa inyo, kapag hindi ninyo pinagsisihan at tinalikdan ang inyong mga kasalanan, mapapahamak din kayong lahat. Sinabi sa kanila ni Jesus ang talinhagang ito, may isang taong huwag po muna nating putulin sa taong ito. Huhukayan ko po ang palibot at lalagyan ng pataba. Kung mamunga po ito sa darating na taon, mabuti. Ngunit kung hindi, putulin na natin. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Kahit medyo makulimlim, tayo pa rin ay magpasalamat sa Diyos dahil sa biyayang ito na kahit papaano'y maganda ang panahon dahil ilang araw din tayo nakaranas ng sama ng panahon. At hindi lamang iyon, tayo ay nakaranas talaga ng matinding bagyo. Pero huwag nating kalimutan ang ating mga kapatid na talagang sinalanta ng bagyo. Sa misang ito, atin silang alalahanin. Mga kapatid, ang ating ebanghelyo ngayong araw ay may dalawang bahagi. So, sa unang bahagi, napakinggan natin ang ating Panginoong Hesus tungkol sa mga taong ang tingin ay ng mga makasalanan ay dapat parusahan. Kaya napakaganda nung ating awit sa Ebanghelyo o awit sa mabuting balita. Hindi nais ng may kapal na salari parusahan, kundi siya'y magbagong buhay. Kasi minsan mga kapatid, ito yung ating iniisip. Kapag ang isang tao ay makasalanan, dapat parusahan o pinaparusahan ng Diyos. Pero hindi dapat maging ganoon ang ating pag-iisip. Sapagkat, papaano yung mga mabubuting tao na nakararanas sa matinding pagsubok? Papaano yung mga tiga Bicol, recently, nagdiwang lang sila ng Peña Francia. Ibig sabihin ba noon, sila ay makasalanan ng lahat? Hindi dapat maging ganoon ang ating pag-iisip hinggil sa mga pagsubok na ating nararanasan. Kundi ang pagsubok ay bahagi ng ating buhay.
nangyayari ang mga masamang bagay, mga trahedya, mga aksidente, hindi lamang sa masamang tao, kundi papaano yung mga mabubuting tao na wala namang ginagawang masama, nakararanas ng matinding pagsubok. So yung mga trahedya, kahit sa mga mabubuting tao, nangyayari rin sapagkat bahagi ito ng ating buhay, bahagi ito ng paglalakbay. Kaya minsan, tatanungin natin, bakit ako nakakaranas ng ganito? Ako naman ay mabuting tao. Ako naman ay walang inaapakang tao. Ako naman ay nagsisikap maging mabuti. Mga kapatid, ang pagsubok, ang trahedya, ay aksidente ay bahagi talaga ng ating paglalakbay. Bahagi ito ng ating buhay bilang tao. Kaya mga kapatid, dapat nating maisip na hindi lamang ito sa mga makasalanan. Bad things also happen to good people. Nangyayari din ito sa mga mabubuting tao. Sapagkat bahagi nga ito ng ating paglalakbay o bahagi ng buhay ng tao. Pangalawa, sa ating ebanghelyo, merong isang fig tree. Sabi ng Panginoon o sabi ng kanyang amo, putulin na iyan. Ilang taon ako naghihintay na mamunga ang punong iyan. Pero wala pa ring bunga. Para bang sinasabi sa atin ng ating Panginoon dapat useful tayo. That we must bear a fruit. Kailangan tayo namumunga. Kasi kapag tayo hindi namumunga, tayo ay mga inutil, walang kabuluhan. Kung tayo lamang ay namumuhay o humihinga lamang, wala naman nagawang maayos, gumagawa pa ng masama, baka dapat nating suriin ang ating puso at ang ating kalooban kung talaga bang tayo ay namumunga o merong bunga ang ating pagkatao. Sapagkat baka tayo humarap sa Diyos, baka nga putulin niya tayo. Kaya alam po ninyo mga kapatid, sabi sa Ebanghelyo, sa bandang huli ng Ebanghelyo, huwag po muna nating putulin sa taong ito. Huhukayin ko ang palibot at lalagyan ng pataba. Binibigyan tayo ng pagkakataon na mamunga. Hinuhukay ang palibot ng halaman para kung sakali ay mamunga ito. Sa mga talento na meron tayo, sa ating mga kakayanan na ipinagkaloob sa atin, biyaya at galing sa Diyos, paano natin ito ginagamit upang ang ating pagkatao, ang ating pagkakristyano ay tunay na kapaki-pakinabang. Kaya sa ating buhay, tingnan natin ang ating kalooban at ang ating puso. Tingnan natin ang ating pagkatao. Ano yung mga pagkakataon na ating nasabi na tayo ay may bunga, tayo ay namunga, at ang ating bunga ay ipinamahagi sa ibang tao, pinakinabangan din ng ibang tao. Mahalaga rin ho kasi na yung ating bunga, na yung ating mga talento at mga kakayanan ay naiibahagi natin sa ibang tao. Ibig sabihin, yung ating talento, yung karisma na meron tayo, hindi lamang para sa sariling kapakanan, kundi sa kapakanan din ng ibang tao. Kaya mga kapatid, ipagdasal natin ang bawat isa. Na una, na matanggap natin na ang mga trahedya, ang mga aksidente, sabihin natin ang mga bagyo sa ating buhay, ang mga unos na ating nararanasan, bahagi ito ng ating paglalakbay. Ipagdasal natin ang bawat isa na patuloy nating hukayin, bungkalin ang ating puso at kalooban. Para sa ganoon, pakita natin yung bunga sa atin.
ipagdasal natin ang bawat isa, ang ating mga sarili. Na kung ano man na meron tayo, kakayanan, talento, hindi lamang tayo makinabang, kundi makinabang din ang ibang tao. Para po sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. aming hatid. Alay na ito, ang tinapay na nagmula sa pagpapala mo. At tanggapin ang alak na ito, inuming inihain sa'yo. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan, at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, iniaalay namin sa iyo ang mga handog na ito bilang pagtanaw ng utang na loob. Ngayong aming pinagdiriwang ang paggunita sa ina ng iyong anak. Marapatin mong maganap ang pagkapalitan ng iyong kaloob at ng aming handog upang makapakinabang kami sa iyong ibayong pagtubos. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Bukod mong pinagpalang maging ina ni Jesucristo, ang mahal na birheng nagpupuri sa iyong kadakilaan. Ang naparito mong anak, na siyang nagmulat sa bulag, sa pilaya'y nagpalakad, at nakiramay sa lahat. Kung hindi po kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisan kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya. Pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanya mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na iyahandog para sa inyo." Ngayon din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Inebot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat." Si Kristo ay babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapan at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa,
ni Gilbert na aming obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay, nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw, kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, kaisa ni San Jose ang kanyang kalinilisang esposo, kaisa ng mga apostol, kaisa ni San Padre Pio at lahat ng mga banal, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. 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 Sa tagubilin ng nakagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagkapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kaburihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayin niyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Jesus, ilumin mo aking sugatang puso ng aking mahango. Ang sakit ng magningasang rikit. O Jesus, ilumin mo aking sugatang puso ng aking mahango. Kapwa ko kasing bigo, aking sugatan, diwa't katawan. Aking sugatang puso ng aking mahango. Kapwa ko kasing bigo. Ang second collection po ay para sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio at para sa mga pangangailangan ng matatanda at may sakit na mga pari ng Archdiocese ng Lipa. Salamat po sa inyong handog. Kunin mo, O Diyos, at tanggapin mo ang aking kalayaan, ang aking kalooban, isip at gunit ako, lahat ng hawak ko ng loob ko ay aking alay sa'yo. Nagmula sa'yo ang lahat ng ito. Muli kong handog sa'yo, patnubayan mo't pagari, ang lahat ayon sa kalooban mo. Mag-utos ka, Panginoon ko. Dagling tatalima ako, ipagkaloob mo lang
Ang lahat po ay magsitayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming nagsalo-salo sa banal na pakikinabang ay nakikiusap na pakundangan sa paggunita namin sa mahal na Birheng Maria, marapatin mong kami makadulog sa iyong piging sa kalangitan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiyo po muna po ang lahat para sa mga patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan ng inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, nakahanda na po sa bandang unahan ng ating main church ang paglalagyan ng mga sobring may pangalan ng inyong mga mahal na yumao. Mga mahal sa buhay, may mga available pong rose candle sa paligid ng simbahan na maaari nating sindihan sa may Chapel of Reconciliation bilang tanglaw sa ating mga mahal na pumanaw. Ikaapat, bilang paghahanda ng pambansang dambana sa isang espesyal na pagdiriwang ngayong Enero, tayo po ay magkakaroon ng Dinner for a Cause sa darating na December 10. Mayroon po tayong available na ticket sa halagang 2,500 piso lamang. Kalakip na po nito ang concert ni Mitoy Yonting at ng kanyang banda na The Drivers. Gayun din ang iba't ibang natatanging mga awit kasama ang ilang pari ng Archdiocese ng Lipa. Halina't suportahan ang gawaing ito. Makipag-ugnayan sa opisina at pamisahan para sa mga tiket at iba pang detalye. May mga nagtitinda din po sa paligid na ating simbahan. May dinner concert ka na, makakatulong ka pa. Ikalima, bahagi pa rin ng ating fundraising project para sa isang espesyal na Padre Pio ay handang tumanggap ng inyong mga tulong at donasyon na ating ipamamahagi sa mga kapatid nating nasalanta ng Bagyong Christine. Para sa inyong mga ibabahagi, maaari kayong makipag-ugnayan sa opisina at pamisahan o kaya sa mga detalyeng makikita sa screen. Ang susunod pong misa ay sa ganap na 12 ng tanghali. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating simbahan. Pagkatapos po ng banal na misa, isusunod agad ang liturhiya ng Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Ang Panginoong Jesucristo na gumawa ng mabubuting bagay at nagpagaling ng mga may sakit, ay nag-utos sa kanyang mga alagad na alagaan ng mga may sakit at ipanalangin sila. Sa pagdiriwang na ito, ating ipaubaya ang lahat ng ating karamdaman at kahilingan sa Panginoon upang mabigyan tayo ng lakas na tanggapin ang ating mga paghihirap at pinagdaraanan. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Tayo pong lahat, Padre Pio, Taga Pietrelcina, Mongheng Banal, Pintakasing Santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwara ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan. Sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa, sa tuwing na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman.
di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaysa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Makapangyarihang Diyos na walang hanggan, Ikaw ang aming Panginoon at butihing Ama. Sa iyong pagpapala ay pagkaloob mo ang lakas na sa aming kahinaan. Tunghayan mo po ng may kagandahang loob, kaming mga lingkod mong may sakit. Pagalingin mo po kami sa aming mga karamdaman at ibalik sa kalusugan. Upang mabatid namin ang iyong kabutihan at kami magpasalamat sa iyong banal na pangalan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Sa pamamagitan ni Santo Padre Pio, pagalingin nawa kayo ng Diyos sa inyong isip, mga karamdaman sa katawan, pag-iisip, diwa at kaluluwa. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Pakilabas po ang inyong mga religious articles. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, mga rosaryo, mga imahen, mga dasalan, mga bulaklak na rosas na nagpapaalaala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin. Upang ang lahat ng dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at ng mga santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng Dito sa ating pambansang dambana, upang makimisa, makapagdiwang ng Santa Misa, at siyempre para makadalaw sa ating patron, Santo Padre Pio. Sumainyo ang Panginoon, at sumainyo rin. at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong mapayapa. Salamat sa Diyos. Padre Pio, Padre Pio,
rosas naman ay simbolo ng ating mga kahilingan sa Diyos sa pamamagitan ng pananalangin kay Santo Padre Pio. Kung narito po ang may-ari ng PWD